by Angelo at pag-usapan natin tong coordinated attack ng mga DDS vloggers. So, dito kay Miss Ann Curtis. Okay? So bakit pinag-usapan tong coordinated attack? Okay. Kung natatandaan nyo guys, noong March 6 or 7, itong si Bong Suntay ay nag-imagination, 'di ba? At ang daming nagalit na tao dahil sa ginawa niyang kabastusan kay Miss Ann Curtis. Now, nung nangyari yung kabastusan ni Bong Suntay, to the rescue itong mga DDS vloggers. So ipapakita ko sa inyo guys kung sino yung mga prominenteng mga vloggers na sabay-sabay silang ah, hinaharas online si Miss Ann Curtis. Okay? At ah, bakit ito importante? So mamaya pag-uusapan natin 'yan. Okay, so first, ah, ipapakita ko sa inyo yung mga post, halos magkakapareho yung post ng mga vloggers, mga DDS vloggers from mag-uumpisa muna tayo kay Jason sa. Okay? So kitang-kita nyo dito, shinare to ng isa pang vlogger na si Very Wang. Okay, ang sinabi nila dito ay Jason sa on Ann Curtis. Ang sabi niya, yung career mo was precisely about arousing men. Then when a man told you he is aroused by you, magagalit ka? Anong klaseng katangahan naman iyon? Mananadya ka, tapos kapag sinabihan ka ng epekto ng iginawi mo doon sa tao, nagrereklamo ka. Okay, that's one. Ha? Okay, hindi na natin kailangang basahin yung nasa baba. Ang problema natin dito, parang gina-justify pa ni Jason sa yung kabastusan ng congressman na si Bong Suntay, di ba? So ano to? Kumbaga, okay lang sa kanya gawin yung ginawa ni Bong. So kung tinedepensahan nitong si Bong Suntay, na by the way, suporta ni Sara Duterte doon sa Quezon City. That means bastos din to si Jason sa. Manyak din to si Jason sa. Ano sa tingin nyo? Sa mukha pa lang ni Jason sa manyak na eh. Okay, punta tayo sa isa. Ito, si Tio Moreno, isa sa mga prominenteng vlogger ng DDS, okay? At sabi niya dito, Dear Ann Curtis, nakatag pa. I read and seen this in your comment section. Just friendly reminder. Thanks. O, so nasa picture, yung kakampwets daw sa issue ni Suntay bastos walang galang sa kababaihan. Kasuhan natin yan. Tapos, kung rape joke ni Vice ganda kay Jessica Soho, okay lang yan, Vice. Basta anti-Duterte ka, dapat natin sirain ang imahe ng mga sumusuporta sa kanila. Ang problema lang dito sa post ni Tio Moreno, nag-post lang siya ng fake news na ah, okay, hindi nilang inilagay na merong apology itong si Vice Ganda kay Ma'am Jessica Soho. Okay? At inaccept yon. Inaccept ni Jessica Soho kahit ibalikan niyo pa yung mga post. Kasi dito, mismo gumagawa sila ng issue para depensahan, pagtulungan yung biktima nila. Okay? Para sa kanila, kumbaga, ibabalik nila yung question sa atin sa mga dumidepensa para sa mga kababaihan na bakit nagpapakita ng balat tapos magagalit kayo kung binabastos. Talaga naman kailangan mo magsabi, kailangan mo magsalita. Hindi naman karapat-rapat na mismo sa harapan mo babastusin ka. O di ba? Dapat kung kung sa isip mo meron kang sasabihin, dapat 'wag mo nang sabihin. Sa utak mo na lang ilagay 'yon, kaysa sa harap-harapan mong bastusin yung tao.
'di ba? O 'yan, 'yan si Tio Moreno, isa sa mga vloggers tapos, 'yan, coordinated attack 'yan kasi halos ay parati nilang 'yan, daming posts about, kay Miss Ann Curtis. So, imagine ninyo, parang yung network nila ay ginagamit para sirain ng isang tao. O ito pa si ano, si Maharlika, 'yan yung kaniyang Facebook account, there. So, kitang-kita niyo, 'di ba? Tapos napakabastos pa nung sinabi niya, "Hoy, 'yan paano ka nairespeto kung" hmm, kayo na magbasa, kayo na magbasa. 'Di ba parang walang galang, eh. Parang kumbaga, okey lang ba, okey lang para sa kanila yung ginawa ng tao. Pero kung sila siguro babastusin, ewan ko lang kung magre-react sila o hindi. O sino pa? O ito na lang, si Sas, yung trans na hindi umuwi, nasa China pa hanggang ngayon at, gano'n pa rin yung kanilang ginagawa. March 7, kitang-kita niyo, ha. Ito yung career mo precisely about arousing men. Kapareho do'n kay Jay Sonsa. So yung message nila, parang copy paste ginagawa nilang ano, shine-share para yung kanilang mga supporters, ganito ganito pa rin yung sasabihin nila. O yan, o yan, isa pa yan. Okey, ano pa? Mga trolls. Okay. Now, tapos na tayo dito sa mga mga prominenteng DDS vloggers na naghaharas kahit isipin natin celebrity, kahit sino mga political, opponents ni Sara Duterte, ng pamilyang Duterte. Sila yung taga-haras dito sa online. At, ang problema kasi namimihasa sila at hindi mapanagot sa mga ginagawa nilang kabastusan sa online, ang paghaharas, 'di ba? Ang problema yung iba nasa ibang bansa, eh, hindi kumbaga ma makuha ng mga pulis dito sa Pilipinas. Okay, dapat, merong talagang, kaakibat na kaso na kailangan silang mapauwi. Okay, now pag-usapan natin yung coordinated attacks ng mga DDS. Okay, hindi na 'to bago guys. Ito ay dati pa. Ito, so 'yan, palakihin natin. So, sinearch natin online and, alam ko na 'to before pa ng 2022. Grabe yung atake kay Ma'am Lenny, sa mga progressive groups, kay Ma'am Leila, kay Kiko, kay Bam, at ito ay, coordinated attacks online ng mga DDS. Okay, at hindi lang 'to ano, kung pag-uusapan natin yung pondo, ay definitely merong isang pinakamalaking bansa na sumusuporta at, gumagawa rin ng paraan para yung kalaban ng mga Duterte ay, ah, sila rin yung titira para yung kanilang, political, o let's just say yung kanilang, ah, personal, ah, personal personal or political, ah, kumbaga yung kanilang value ay kaya nilang pababain at, pabulusok pababa sa mga iba't ibang issues na kanilang gustong palabasin. At 'yan ang kanilang specialty, mangharas, 'yan, organized harassment, disinformation campaign, ginagawa nila, nung bago mag-2022.
Ito ba? Okay. Yan. So, kaya nilang i-change yung public opinion sa mga online disinformation na makikita natin sa Facebook, hindi lang sa Facebook, sa X, at saka sa TikTok. Okay? At hindi lang mga politiko, mga celebrity, ginagawang target nila yung mga journalists at mga mainstream media. Kaya nga, ang goal nila is paganahin nila yung kanilang troll farm para yung tao ay hindi na sila manood ng traditional media or hindi na sila tumangkilik ng mga ABS-CBN, mga GMA kasi daw bias. Okay? Yun ang ginagawa nila. So anyway, guys, if you have any questions, okay, sa ating video today, by the way, ito po yung mga additional information na pwede nyo ring i-research online. Okay? So yan na po. Kung meron po kayong comment, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.